how do we begin to demand accountability? And pangalawa, how do we move on from here, given we know that we have a broken system at hand that is prone to abuse left and right? Well, una nga, meron na tayong lead. Ang ating Pangulo nagsabi na eto na yung top contractors na 15 sila, 20% ng ating flood control projects na corner ng 15 contractor. At nung mag-umpisa magkaroon ng investigation, nagsalita na yung mga contractor. Nagsabi na pati yung mga nasa yung district engineers. Nag-umpisa nga doon sa Bulacan, tapos nandun sa Oriental sa Mindoro, tapos nandun sa Davao. Ngayon, ang balak atang isunod ay ang Ilocos Norte. So, ibig sabihin, hindi lang naman sa isang probinsya o sa ibang lugar, kundi buong Pilipinas na ito. Ang ating kahilingan, pwede ba na pabalisin yung proseso ng investigation? Kaya, ngayong natatag na yung ating bagong ombudsman, ang ating kahilingan, sinabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya na wala tayong sasantuhin. O wala tayong sasantuhin. They have all the powers. At kung ang presidente ay nagbigay ng marching order, ay dapat ay mabilisan na ito. In fact, ibig sabihin, di po kayo masaya sa takbo ng ICI. Given na po, meron na po sila mga recommendations dito, they're calling in, ito pa nga po, mga contractors, mga senador, mga congressmen, and meron na po silang lookout bulletin. Hindi po kayo masaya doon sa kung paano gumagulong po ito? Kasi nag-umpisa yan, August, September, October na ngayon, 3 buwan. Kung talagang gustong pabilisin yung proseso ng investigation, kung makakaroon ka na tinatawag nating at least prima facie evidence, may nagsabi na yun, at least yung mga district engineers na nagsabi na, yung contractor, si Diskaya, bakit hindi agad sasabing, kasuhan na yan, ipakulong na yan, habang i-detain na yan. Ngayon, kasi pag nagkaroon na ng kaso, at least gugulong na yung proseso. Kasi pagka puro investigation, batuhan dito, batuhan doon. Pero kung meron kang bigyan talaga ng kaso, nakakulong, ay magkakaroon ng pagkakataon that they can have the time to defend themselves in court and have the due process. Habang tumatagal, ay parang nagkakaroon tuloy na, ano ba ito, dinidribble lang ba ito? At hindi natin alam kung anong patutunguhan. Kaya ang kahilingan natin ay pabalisin yung investigasyon. At yun nga, yung ICI, ang kahilingan natin kung maaari maging public. Kung hindi man public, ay meron talagang yung transcript of the investigation lalabas, makikita natin. Alam nyo nung magsabi ang Pangulo, isumbong sa Pangulo, I think ang nagbigay na entries nun mga 25,000. So, ibig sabihin ang mga tao, nakikita nila yung mga pangyayari. Ano ang pwedeng gagawin? Naiinip na po tayo. At baka naman sa pagdili-dali, ay baka dumating sa point na, anyway, magpapasko na naman, wala na, medyo malamig na ang simoy ng hangin, makakalimutan na ito. Hindi tayo papayag na yung trilyon na involved in this corruption, nagdudusa tayo. I think sa report ay ang nautang na ng ating pamahalaan in the last few years is umabot na ng 4 na trilyon ang nautang. Ay sinong magbabayad ng inutang na yan?